So magandang araw sa lahat. Ang topic natin ngayon is why Delta Motor Starter. So sa why Delta Motor Starter, kailangan natin ng tatlong magnetic contactor, main contactor, delta contactor, and then Y contactor. So dito sa diagram na to is yung motor is 6 leads out lang yung nilagay natin. For example, 6 lead out yung lumabas kanyang terminal box. So meron tayong T1 o line 1, T2, T3, T4, T5, and T6. So dito, unang-una, pag-start natin, ang una mag-i-start dito is itong main contactor and then Y contactor to form Y connected yung motor. So magwa-Y siya. Then after 8 seconds, mag-change over tong dalawang contactor na to through timer. So ito bibitaw to, mag-o-off to. Ito yung mag-o-on to form delta connection sa motor. So dito sa line diagram, ang magkasama is line 1 and line 6 to form delta. So dito siya, ang jumper from line 1, jumperan natin dito. Yan. And then line 2 o T2, yung magkasama, yung kasama ng T2 to form delta is T4 o line 4 ng motor. And then yung line 3 is line 5 o T5, T3 and T5 din yung magkasama. So mangyayari niyan sa wiring, pag tinester nyo to, 1 line T1, T2, T3, T6, T4, T5. So ganon. So pag line nyo, pag tester nitong T1, nandito sa gitna yung dulo niya, ang T4. Yung T2, dito yung kasama niya, yung dulo niya ng winding ng coil sa T5 o line 5. Yung T3, so magkasama siya ng T6. So dito, saka dito. So ang numbering niya is T1, T2, T3, T6, T4, and then T5. So ito yung line diagram galing dito sa source. So kailangan din natin maglagay dyan ng main breaker disconnect. So dito tayo sa control circuit. So ito yun. Pagwa-wiring, yung tinuro ko yung una sa start-stop motor, yung technique dito is lalagyan natin ng linya dito. So lahat ng ito is line 2. Pagtawid ng overload, line 2 yan, lalagyan natin lahat dito yan, connection niya. So sa line 1, from dito sa line 1, pupunta siya ng emergency stop, and then stop, series, and then start, normally open. Ito normally close, normally close, normally open. So pagtawid niya dyan, pupunta na sa main contactor. For example, i-energize natin. Kung ito i-press natin ng start, so tatawid dyan yung kuryente, pupunta dito sa main contactor, and then i-close niya to. I-close niya to. Pag close niya to, so tatawid dito ang kuryente, pupunta dito sa linya na to, pero papunta dito, hindi siya makakatawid kasi normally open tong timer. And then may interlocking siya na normally close ng Y contactor. So dito pupunta yung kuryente. Dito sa normally close ng timer, tatawid ng kuryente dyan. So ito normally close ng delta, hindi pa yun mag-open. Tatawid yan dito. So mag-i-energize yung Y contactor kasabay nito.
So, i-open niya to. For sure na hindi to mag-energize. Ito yung tinatawag na interlocking. Pag umandar to, hindi to makakandar. Pag ito umandar, hindi ito makakandar kasi may interlocking. Ayan. So, and then dito, kasabay niya may energize yung timer. Pag energize yung timer, ang setting natin dito, for example, is 8 second. After 8 second, mag-change over tong dalawa na to. So, ito mag-open, and then ito mag-close. Then, through interlocking, hindi siya safety siya. So, and then, sa stop state o stop, naka-stop yung ating control. So, ito na naka-normally close ng main contactor, naka-energize itong pula. So, indicator to na naka-stop yung circuit o yung system natin. So, pag energize, on to, sasabay to, indicator, pilot valve na to, indicator sa Y contactor. Then after 8 second, mamatay ito through timer, mag-change over to. So, ito mag-i-energize. Ito na naman yung mag-i-energize. So, indicator, pilot valve sa delta contactor. So, yun na yun. So, ito, simplified lang to. Para madaling, magawa natin ng wiring. Itong diagram na to. So, okay. So, sa Y delta starter ng motor, kailangan natin itong mga devices na to. Kailangan natin, mas importante, meron tayong control breaker para yung control circuit natin meron siyang disconnect in case na may trouble sa wiring. Safety tayo kung mag-troubleshoot. So, kailangan to timer, main contactor, and then overload. So, ito yung delta contactor, and then Y contactor. Meron tatlong pilot valve. So, mas maganda sana kung may kulay dilaw. So, wala tayong available. So, green na lang para sa Y indicator, and then delta indicator. Ito yung stop indicator. And then, lastly, yung start, and then stop. Normally close, normally open. And meron din tayong emergency stop na switch. Okay? So, mag-start tayo ng wiring. Wiringan na natin to para makita na natin yung under niya. Yung sequence ng pag-under niya. Pag-change over from Y to delta. Okay. Kung may mga timer na design talaga siya sa Y delta starter. So, itong ginamit nating timer dito is marami siyang features. Pero sa ngayon is Y delta natin gagamitin yung features na to. Marami siyang contact, marami siyang auxiliary home run timer. May timer na design para talaga sa Y delta starter. So,
energize natin. Nakita natin yung cylinder niya. Ayun. So ngayon naka off state siya. Naka-off siya. Ayan, umilaw na yung red, naka-off siya. So start natin. Press natin yung on. So nag-energize yung Y. I-adjust natin yung timer. Medyo mataas yung setting ng timer. Lagay natin sa second. Maraming features to eh. Ayan, second. Lagay natin sa 8 second. Okay. Start tayo sa Y. So kailangan ito yung unang mag-energize. Ito yung factor na to. Ayan, Y. Energize ang Y. Then after 8 second, energize yung delta. So energize to. So ito lang dalawa na to yung energize ngayon. So nag delta form na yung motor. So audit natin. Stop. So pag start natin, una mag-energize to, main contactor, and then Y contactor. So start. Ayan. So, energize ang Y contactor. After 8 seconds, mag-change over yung timer. Mamatay to. Ito na itong handle na contactor. So, nandun na siya sa delta form ng motor. So, handa na sa. So, ganoon lang kasimple yung paggawa ng Y delta start sa motor. Okay. Stop. Darang Y. Timer energize. For 8 seconds. Change over through delta connection. So, stop natin sa emergency stop. Stop siya. So, reset. Okay. Then, start again. Y. Through timer after 8 seconds. Change over delta formation. So, okay.